Samuel! Sigaw ng isang boses. Hindi kalayuan na kilalang kilala ko. Napalingon kami ni Audrey na mabilis na bumitaw mula sa pagkakayakap sa akin. Zaimon? Tawag ni Audrey habang titig na titig sa aking kapatid. Oh, Kuya Zaimon, bakit ka nandito? Nakangisi kong ani sa kanya na nakatitig sa kanyang mukha. Magagabi na, bakit nandito pa kayong dalawa? Bakit magkayakap kayo, ha? Umayos ka nga, Samuel. Napakabata pa ni Audrey. Wika niya na may galit sa kanyang tinig at masamang nakatingin sa akin na tila ba gusto akong lumpuhin kaya't napangisi na lamang ako at pagkatapos ay umiling-iling lamang ako. Nagkakasayahan lamang kami dito ni Audrey. Bakit? Bawal ba? Sarkastiko kong ani habang nakataas ang isa kong kilay. Umuwi ka na at hinahanap ka na ni Dad. Ako na ang maghahatid kay Audrey. Wika niya, sabay hawak sa braso ni Audrey at mabilis na hinila ito papalayo sa akin. Zaimon, teka lang, baka madapa ako. Narinig ko pang wika ni Audrey, kaya unti-unting bumagal ang paglalakad ng aking kapatid. Pagkakakong natawa at napailing-iling na lamang at pagkatapos ay tumalikod na ako at nagsimulang lumakad pabalik ng mansyon. Sa aking silid ay mataman kong pinag-iisipan ang ipinangako ko kay Audrey. Kakayanin ko din bang makitang ikasal siya sa iba? Gusto kong isigaw sa kanya kanina kung gaano ko siya kamahal, ngunit alam ko din sa sarili ko na baliwala lamang kahit malaman pa ni Audrey na mahal ko siya dahil iisang tao lamang ang tinitibok ng kanyang puso at hindi ako iyon. Napakaswerte ng aking kapatid dahil siya ang mahal ni Audrey. Kung kaya ko lang gawin na maibaling ni Audrey ang pagmamahal niya sa akin, ay matagal ko na sanang ginawa. Kung natuturuan lamang ang puso, ay matagal ko nang naturuan ang puso namin na mahalin ang isa't isa. Ngunit hindi ganoon kadali sapagkat ang puso ng tao ay kusang titibok sa tamang taong minamahal nito. Ilang mga katok ang pumukaw sa aking malalim na pag-iisip, kaya't napataas ako ng aking ulo. Kamin, wika ko, habang nakatingin sa aking pintuan at hinihintay na pumasok ang taong walang habas na kumakatok sa aking silid at pinaparamdam nito ang galit, kaya tila ba sa pintuan niya ibinubuhos. Pagkabukas ng pintuan ay iniluwa nito ang aking kapatid na si Zaimon na salubong ang mga kilay. Anong meron sa inyo ni Audrey? At bakit magkayakap kayo? Napakunat ang aking noo at tinitigan lamang siya. Tumayo ako at tinalikuran siya na hindi sinasagot ang kanyang katanungan. Wala ako sa mood makipagtalo ngayon sa aking kapatid dahil nagluluksa ang aking puso, kaya mas mabuti pang iwasan ko na lamang siya at baliwalain ang galit niya kaysa magkasakitan pa kaming dalawa. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita, Samuel. Galit na ani ng aking kapatid at agad na hinablot ang aking braso, kaya napahinto ako sa paglalakad at hinarap siya. Ano ba ang gusto mong malaman, ha, kuya? Sigaw ko sa kanya, pagkaharap ko sa kanya. Layuan mo si Audrey, napakabata pa niya. Utos niya sa akin na tinawanan ko lamang. Ha? At sino ka naman para utusan ako? Ha? Nag-uusap tayo tungkol dito, Kuya Zaimon. Kinausap kita at alam mo kung ano ang tunay kong nararamdaman. Galit kong asik sa kanya. Layuan mo siya dahil ayokong masaktan ang bata niyang puso. Galit niyang ani sa akin at hinablot ang aking kuwelyo. Wala kang karapatang pagbawalan ako kahit kanino pa ako maging malapit. Alam na alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Napakasimple lang ng hinihiling ko sa iyo noon, kuya. Halos mamatay na ako ngayon dahil sa sakit na aking nararamdaman. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Saad ko sa kanya at malakas kong inalis ang pagkakahawak niya sa aking kuhelyo at inayos-ayos ko pa ito. Nakita ko ang pagkagulat niya sa aking sinambit, kaya natigilan ito. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ba? At ikakasal na kayo ni Margaret? May gusto ka ba kay Audrey? Nakangisi kong ani na parang inaasar ko pa siya,
Ngunit hindi niya ako sinagot at mataman lamang niya akong tinitigan na tila ba inaalam niya kung bakit ako nasasaktan. Nararamdaman ko ang kanyang pag-aalala at hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. May gusto ka ba kay Audrey? Tanong kong muli sa kanya at para siyang natauhan na sumagot sa aking katanungan. Ha? Hindi. Wala akong gusto sa kanya. Parang kapatid ko lamang si Audrey at gusto ko lamang siyang protektahan. Wika niyang nauutal na hindi na makatingin sa akin. Ngumisi ako na may panunuya sa kanya at tumayo siya ng tuwid. Huwag mong bigyan ng mali siyang pag-aalala ko sa kanya. Para ko na siyang nakababatang kapatid. Yun lamang yun at wala nang iba pa. Pagkawika niya ay tuluyan na siyang lumabas ng aking silid at iniwan ako na napapailing na lamang sa kanya. Malakas na isinarado ko ang pintuan ng aking silid at pabagsak na humiga sa aking malapad na kama. Tutulungan kitang mapasayo ang aking kapatid, Audrey, kahit ang kapalit nito ay ang pagkaguho ng aking mundo at pagkamatay ng aking puso. Ang hinihiling niya ay ang kamatayan ko at handa akong mamatay, makita ko lamang siyang masaya. Kahit pa ang dahilan nito ay ang mapupunta siya sa piling ng iba. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Pagkapasok ko ay isa-isa kong hinubad ang aking kasuotan at wala akong itinira. Naligo ako at pagkatapos nagpalit ako ng pantulog. Isang pajamang regalo pa ni Audrey nung nakaraang kaarawan ko at isang white v-neck na manipis na t-shirt. Bumalik ako sa aking kama at nahiga. Ewan ko ba kung bakit hindi ako nakakaramdam ng antok. Ang utak ko ngayon ay punong-puno ng alaala ni Audrey. Audrey, mahal na mahal kita at handa akong magparaya at ibigay sa iyo ang bagay na magpapasaya sa puso mo. Agad na nagtuluan ang aking mga luha dahil ramdam na ramdam ko ang kirot sa aking puso. Hindi ko alam kung papaano ko kakayanin na makita siya sa piling ng iba. Ngunit kung iyon lamang ang maaaring maging dahilan ng kaniyang kaligayahan, ay kakayanin ko ito. Noon pa man ay alam kong mahal niya na ang kapatid ko. Sa sobrang takot ko na mawala sa akin si Audrey, ay kinausap ko ang aking kapatid na layuan si Audrey. Dahil alam kong mahal na mahal ako ni Kuya Simon, ay alam kong gagawin niya yon. Ngunit papaano ko pa sila mapapaghiwalay ngayon kung mismong si Audrey na ang humihiling sa akin na tulungan ko siya. Ang sakit-sakit na ako ang tutulong sa kanya upang makapiling niya ang aking kapatid. Mabilis na nagtuluan ang mga luha sa aking mga mata. Bakit kailangang sa kanya pa tumibok ang aking puso? Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Akala ko kapag kinausap ko na ang aking kapatid ay magiging masaya na ako. Ngunit mismong si Audrey na ang pumatay sa akin dahil sa kanyang kahilingan. Ang sakit isipin, ngunit kung ito lamang ang makakapagpasaya sa kanya ay gagawin ko. Audrey POB. Dumating ang araw ng engagement party na inaantay ng lahat. Nakakatawang isipin na ang lahat ay masaya maliban lamang sa akin. Audrey, halika na sa mansyon at tulungan mo kami ng tatay mo. Mamaya ay napakaraming bisitang dadalo. Tawag ni nanay sa akin. Malungkot akong sumunod palabas ng bahay nang makasalubong namin sa pintuan si Samuel at si Tita Moira. Nagulat ako sa kanilang pagdating dahil hindi namin inaasahan ito. Ang pagkakaalam ko nga ay busy siyang umaasikaso sa mga ginagawa nilang paghahanda para sa gaganaping kasiyahan mamayang gabi. Ngunit nandirito sila sa harapan ko at nakangiting nakatingin lamang sa nagtataka kong mukha. Madam Moira, napadalaw po kayo. Gulat na ani ni nanay sa mga bisita namin. Kahit naman ako ay nagulat din dahil hindi namin sila inaasahan. Naku, pasok po kayo madam. Nagkakandautal na wika ni nanay at hindi malaman kung saan pauupuin ang aming dalawang bisita. Ano ka ba Lourdes? Hindi ba at sinabi ko na sayo na Moira na lamang itawag mo sa akin? Nakangiting sambit ni Tita Moira sa aking ina, habang ako naman ay nakatingin kay Samuel at sinesenyasan ito na kung bakit nandirito sila ng kanyang ina at gumisi lamang ito sa akin na tila ba nakakaloko.
Sige, Moira. Nahihiyang ani ng aking nanay sa kanya at pagkatapos ay ngumiti ito na tila ba naguguluhan. Napatingin muli ako kay Samuel at tinitigan ko siya sa kanyang mga mata at pilit kong inaalam ang dahilan ng kanilang pagsadya dito sa amin kahit na ba napakabisi ng araw nito para sa kanila. Ngunit ngayon, nandirito sila sa aming munting tahanan at ipinagtataka ko ito. Bakit nga po pala kayo napadalaw dito, madam? Moira pala. Wika ng aking ina na naguguluhan ding katulad ko. Biglang nanlaki ang aking mga mata at nakaramdam ako ng takot nang maisip ko na baka sinabi ni Samuel kay Tita Moira ang aking plano. Kaya nakaramdam ako ng matinding takot na baka sila nandirito ay upang palayasin kami. Ito kasing anak ko ay gustong makaparehang anak mo ngayong gabi sa gaganaping engagement party ni Simon. Nakangiting wika ni Tita Moira na kinalaki ng mata ko at ikinagulat naman ni nanay. Nagpapasalamat pa rin ako na iba ang sadya nila at hindi ang iniisip ko. Naku Moira, wala kasing susuotin ng anak ko sa okasyon ninyo mamaya. Nakakahiya naman kung pagsusuotin ko yan ng pantalong maong o kaya naman ay pinaglumaan kong bestida. Wika ni nanay na ikinatawa naman ng ina ni Samuel. Nakakahiya naman po dahil puro kilalang tao po ang dadalo sa inyong party. At tama din po si nanay, wala po akong susuotin. Wika ko naman na nahihiya at hindi na makatingin sa kanila. Ano ba naman kasi ang pumasok sa utak ni Samuel at gusto pa akong makapareha mamaya sa party kahit alam naman niyang hindi ako nababagay sa mga ganoong mararangyang okasyon. Nakaramdam tuloy ako ng pagkainis sa kanya. Gusto pa yata ako mapahiya mamaya sa mga tao sa loob ng kanilang mansyon. Naku iha, kaya kami naririto ni Samuel ay para ibigay sa iyo ang damit mo na ito. In-order ko pa ito sa Paris para lang sa iyo. Lalo na nalaki ang aking mga mata nang iabot sa akin ni Samuel ang isang napakalaking box na may nilalaman na isang kulay beige na napakagarang gown. Para akong nananaginip na ako si Cinderella at si Simon naman ang Prince Charming ko dahil sa sobrang ganda ng gown na hawak-hawak ko. Aaminin kong sa 18 taong existent ko sa mundong ito ay ngayon pa lang ako nakahawak ng ganitong kagarang kasuotan kaya para akong napapasong na ibalik ito sa kamay ni Samuel. Hindi ko po matatanggap ang mga yan. Wala po kaming pambayad ni nanay sa magarbuhang kasuotan na yan. Ani ko na ikinatawa naman nila sa akin. Bigay ko sa iyo yan iha at kapag hindi mo yan tinanggap, magtatampo ako sa iyo. Ani pa ni tita sa akin. Kaya napalingon akong muli kay Samuel nang may iabot na naman ito sa akin. Eto naman ang gagamitin mong sapatos. Sinukat ko na yan sa lumang sapatos mo na nandyan sa labas ng pintuan ng bahay nyo. Nakangising wika ni Samuel. Para akong nananaginip sa mga nangyayari sa akin ngayon. Totoo ba ang mga to? Jesus Mariosep, parang napaka-elegante naman po ng mga bagay na yan. Hindi po namin yan kayang bayaran, madam. Madam Moira po pala. Halos nauutal na ani ni nanay habang titig na titig sa gown at sapatos na hawak-hawak ko. Ano ka ba naman, Lourdes? Katulad ng sinabi ko kay Audrey, nabigay ko yan sa napakaganda mong anak. Alam niyo naman na napakalapit ko na sa batang to at gusto ko rin siya makapareha ni Samuel mamayang gabi kaya pagbigyan na natin ng mga bata. Nakangiting ani naman ni Tita Moira sa aking ina habang ako naman ay parang naistatwa na nakatitig sa hawak-hawak kong gown at sapatos. Mamaya ay pupuntahan ka ng isang makeup artist para ayusan ka kaya magpahinga ka na para mas lalo kang maganda mamaya. Ani pa ni Tita Moira na lalong ikinalaki ng aking mga mata. Ako? Aayusan ako mamaya ng isang sikat na makeup artist? Totoo ba talaga ang lahat ng to? Kundangan na nga lamang at ibang itinitibok ng puso ni Simon. Kung ako talaga ang tatanungin, mas gusto kong ikaw ang mapangasawa ng isa sa aking mga anak. Nakangiting sambit ni Tita Moira na ikinapula ng aking mukha at napatingin ako kay Samuel na nakangising nakatitig lamang sa aking mukha
na tila ba ay may panunukso. Narinig mo ba yon, Audrey? Pakli naman ni Samuel na inismeran ko lamang. Malakas na tawa ang pinakawala ni Samuel at tumayo siya sa tabi ko at pagkatapos ay binulungan niya ako. Ang cute mo talaga, lalo kapag namumula ka. Bulong niya sa akin, kaya inirapan ko na lamang siya. Malakas na tawa muli ang pinakawala ni Samuel at pagkatapos ay inakbayan ako at ginulugulo niya ang aking buhok at bumubulong sa aking tenga na ikinagulat ko at napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya sa kanyang sinabi o nagbibiro lamang siya sa akin, ngunit ramdam ko ang kalungkutan sa bawat katagang kanyang sinabi. Kahit ikamatay ng puso ko, maging masaya ka lamang, Audrey. Bulong niya sa akin na hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa akin, kaya mataman ko lamang siyang pinagmasdan. Nakangiti man siya sa akin, ay batid kong may dinadala itong isang mabigat na problema at hindi ko alam kung ano ba talaga ito. Ang ganda nilang tingnan, ano, Lourdes? Ngiting wika ni Tita Moira. Opo, tanging sambit ni Nanay dahil alam kong nahihiya siya. O siya, kami ay aalis na at baka hinahanap na kami ni Simon. Audrey, Iha, aasahan ka namin mamaya ha? Susunduin ka dito ni Samuel, eksaktong 7:00 ng gabi. Saad pa ni Tita at tuluyan na silang lumabas ng aming tahanan. Pagkaalis nila ay mabilis na isinarado ni Nanay ang pintuan at nagkatinginan kaming dalawa. Diyos mio anak, napakagara naman ang kasuotang yan. Nanlalaki ang mga mata ni Nanay habang hinihimas-himas ang napakagandang gown dahil tulad niya ay hindi pa rin ako makapaniwala na gagastusan ako ng ganitong karangya ng ina ni Samuel. Magmumukha kang prinsesa mamaya sa party. Masayang wika ng aking ina. Nababakas ko sa kanyang mukha ang katuwaan dahil alam niya ngayon pa lamang ako makakaranas na magsuot ng ganitong karangyang gown. Nanay, parang nahihiya po ako. Wika ko sa aking ina. Huwag kang mahiya anak, hanggat wala kang ginagawang masama at nilalamang ang tao ay hindi ka dapat mahiya kahit kanino. Taas noo kang haharap sa kanila, kahit salat man tayo sa yaman ay may mabuti tayong puso. Pahayag niya sa akin na ikinatungo ng aking ulo. Para akong sinampal na sa sinabi ni Nanay. Kung alam lang niya ang pinaplano ko, ay baka siya pa mismo ang mahiya para sa akin at itakwil nila ako. Pero buo na ang aking pasya dahil gagawin ko ang lahat, mapa sa akin lamang ang taong minamahal ko. Simula ng pagkabata pa lamang namin, ay siya na ang tinitibok ng aking puso. Tanging si Simon Miguel Smith. Lumipas sa mga oras at nandirito na ang ipinadala ni Tita Moira na makeup artist. Napakaganda mo, mas maganda ka pa sa fiancé ni Simon. Sambit niya na nagpahanga sa akin. Halika na Audrey, pumunta na tayo sa silid mo at isuot mo na ang gown. Gusto na kitang makita. Nakakatomboy ang kagandahan mo. Kinikilig niyang ani sa akin. Salamat po, nahihiya kong wika sa kanya. Ano ka ba Audrey, dapat lagi kang taas noo dahil ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa party mamaya. Ngiting-ngiting wika sa akin. Naku, ate, bolera po pala kayo. Sambit ko sa kanya na natatawa na. Sus, hindi kita binobola. Tingnan lang natin mamaya kung ang groom-to-be sa party mamaya ay hindi malaglag ang panga kapag nasilayan ang kagandahan mo. Nakataas na kilay niyang ani na may ngiti sa kanyang labi. Sa tingin niyo po? Wika kong namumula ang mga pisngi. Totoo nga kaya ang kanyang sinabi? Pero sa isang banda ay nakaramdam ako ng katuwaan sa kanyang sinambit. Sana nga, mamaya ay mapansin ako ni Simon at umatras na siya sa kasal nila ni Margaret. Tinulungan niya akong isuot ang gown at sapatos. Nagulat na gulat ako dahil parang isinukat ito sa aking katawan. Napakaganda, napaka-sexy, and daring pero hindi malaswa. Napaka-elegante kong tingnan at napakaganda ko sa kasuotang ito. Ang kalakihan kong dibdib ay nagmamayabang.
Ang mahaba kong hita na makinis at maputi ay kitang-kita sa slit na hanggang taas sa aking hita. Ang kurba ng aking bewang ay hakab na hakab at hindi magpapatalo sa mga modelong rumarampa sa mga entablado. Napanganga ako sa harapan ng malaking salamin at hindi ako makapaniwala na ganito ako kaganda kapag naayusan at nabihisan. Ako ba talaga to? Pakiramdam ko ay nakatitig ako sa isang napakagandang prinsesa na nasa aking harapan. Oh my God! Oh my God! Paulit-ulit na wika na nag-ayos sa akin na si Ate Lena habang takip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig. Napakaganda mo. Ako din na nag-ayos sa bride-to-be pero walang-wala siyang sinabi sa'yo. Oh my God! Muli niya pang wika na ginantihan ko ng ngiti. Mabibining katok ang pumukaw sa aming dalawa at sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng aking silid. Anak, Diyos mio, ikaw ba talaga yan? Napakaganda mo naman anak. Nakatakip ang bibig ni nanay ng dalawa niyang kamay habang hinahagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa, pabalik sa aking mukha. Diyos ko anak, napakaganda mong tunay. Naiiyak na ani ni nanay, kaya napayakap ako sa kanya. Salamat po nanay, si nanay talaga ang number 1 fan ko. Sabay yakap ko sa aking ina na ikinatawa naming tatlo sa aking silid. O siya anak, nandiyan na sa labas si Samuel at hinihintay ka na. Wika niya at iginiyan niya na ako palabas ng aking silid. Paglabas ko ay napatingin sa akin si Samuel. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ang mga titig niya'y hindi ko kayang labanan. Audrey? Hindi makapaniwala niyang ani habang hinahagod niya ng tingin ang kabuuan ko na may paghanga sa kanyang mukha. Naku po, mukhang may isang tinamaan ng pana ni Cupido. Palatak ni Ate Lena na ikinatawa din niya. Samuel, okay lang ba ang suot ko? Ani ko sa kanya dahil nag-aalangan ako sa kanyang mga titig. Lumapit sa akin si Samuel at kinuha ang aking kamay at hinalikan nito. Napatingin ako sa kung saan dahil nakaramdam ako ng hiya sa kanyang ginawa. Napakaganda mong tunay, Audrey. Wika niyang nakatitig lamang sa aking mukha. Akin ka ngayong gabi at hindi ako papayag na may magtatangkang lumapit sa'yo. Ani niya pa na ikinagulat ko. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon ay tila ba nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa kanyang mga titig sa akin, kaya't ibinaling ko ang paningin ko sa ibang direksyon. Halika na at inaantay na nila tayo. Ngiting-ngiting ani niya sa akin. Nagpaalam na din kami kay nanay at lola. Inilalayan at iningatan ako ni Samuel na para bang babasaging kristal at iginiya sa loob ng kanyang magarang sasakyan. Hindi ako sanay na tinatrato ako ng ganito ni Samuel. Sanay lamang ako na nagkukulitan kami o kaya ay nag-aasaran. Masyadong bago para sa akin ang mga ipinapakita niyang pag-aalaga sa akin at hindi ko nagugustuhan ang nakikita ko. Habang binabaybay ang papuntang mansyon na hindi naman kalayuan, ay panay ang kabog ng aking dibdib. Samuel, kinakabahan ako. Wika ko sa kanya. Ang tibok ng aking puso ay para bang mga kabayo nag-uunahan sa pagtakbo at halos hindi na ako makahinga. Don't be, dahil lahat ng babae na nandoroon ay kakainggitan ka at lahat naman na lalaki sa party ay kakainggitan ako. Kasama na doon si Kuya Simon at si Margaret. Wika niya habang nakatitig lamang ng diretsyo sa dinadaanan namin.